Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, magkakaroon na naman po uli ng panibagong hearing yung Committee on Good Governance ni Congressman Joel Chua yata yun. So, hindi pa rin sila sumusuko at gusto pa rin talaga nilang imbestigahan kung paano daw ginamit ng Office of the Vice President ni VP Sara yung kanyang confidential funds kahit na naglabas na ng statement ang COA na wala namang kumbaga nakapasa naman yung mga pinaggamitan ng OVP dun sa kanilang budget. So hindi particular kung confidential pero uh, kumbaga lahat ng pera naman na ginamit ng OVP is nagamit naman sa tama. So, pasensya na, may lamok, nagulat lang ako. So, nagamit naman ng tama, nagbigay na ng statement ang COA, pero hindi pa rin tumitigil ang mga bata ni Tambi na talagang imbestigahan pa rin si BP Sara. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng Kamara dito sa issue ng paggamit ng pondo ng OVP? Target sanang may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa Lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga dito parang tinetreat na ng House of Representatives si VP Sara na pag hindi siya nagpadala ng kanyang representative or kahit siguro siya hindi dadalo sa committee hearing nitong good governance ito ng nila Chua, mapipilitan daw sila na mag-issue ng contempt of court. So, susubukan nila na kumbaga pigain dito yung OVP sa pamamagitan ng pambabraso na kahit na nagsalita na yung COA na wala namang nangyaring misuse ng pondo ng OVP. So siguro dahil yan yung utos sa kanila, yan yung marching order sa kanila na kailangan stick to the plan sila, ika nga, na kailangan birahin nila ng birahin si VP Sara para pagdating ng 2028, durug na si VP Sara at medyo makahabol na si Tambi para sa gaganaping 2028 presidential election. So, titingnan natin dito kung talagang kaya nilang brasuhin ang Office of the Vice President, kung talagang ipipilit nila na umattend. So, kasi nga doon sa nakaraang hearing kasi hindi although umattend si VP Sara, hindi siya nanumpa, hindi siya nag-take ng kanyang oath kasi nga meron siyang reason na nakasaad doon naman sa rules. Kumbaga ginamit naman niya yung rules ng House of Representatives pagdating sa mga hearing. So walang pwedeng i-question doon. May mga nagsasabi na bakit daw yung mga ibang opisyal ng gobyerno, particular daw sa mga presidente na umattend daw ng hearing, nag-take naman daw ng oath, bakit si VP Sara hindi. So magkaiba naman yung senaryo kasi noon. Siyempre, yung mga inibitahan nila before, ay mga current president yun, sitting president yun. Sa tingin nyo ba, kaya nilang brasuhin yung presidente? Di ba? Kahit hindi mag-take or hindi sila mag-take ng oath, kaya nilang brasuhin yung presidente? Siyempre, hindi. Lahat ng respeto, ibibigay nila. Lahat ng courtesy, ibibigay nila. Kasi sitting president yan eh. Ngayon, dahil vice presidente ang nakaupo, ang kanilang iimbestigahan, siyempre, iniisip nila, vice presidente, wala naman sa gabinete ni Marcos, wala naman siyang, kumbaga, wala siyang pwesto doon sa tatlong branches ng government natin dahil nga
spare tire lang naman talaga ang OBP, ay susubukan nilang brasuhin dahil nga hindi nag-take ng oath. So, kumbaga pwede nilang pakikitaan nila ng muscle dito. Gusto nila mag-flex ng muscle dito para ipakita sa BP na mas makapangyarihan yung Kongreso kaysa dun sa Office of the Vice President. Na halatang-halata naman talagang pinag-iinitan nila ang Vice President kasi kung titingnan nyo, budget ang pinag-uusapan. Bakit yung BP lang, yung talagang pinag-iinitan nila? Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung magkano yung magiging budget ng BP. Pero yung mga budget ng mga ahensyang talamak yung korupsyon, talamak yung pagwawalang hiya sa budget ng Pilipinas, ay nakalusot na. So, unang hearing pa lang, nakalusot na. So, ano pa ni-expect mo? Dire-diretso na yon, diba? So, kitang-kita nyo rito na talagang yung pagiging hipokrito nitong mga kongresistang to, ay talagang sagad-sagaran. Na talagang kitang-kita nyo na yung plano na nabuko, na kailangan nilang stick to the plan, na talagang sirain ang imahe ni BP Sara para sa 2028. OVP official upang masagot yung mga tanong sa umani-questionableng paggastos sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon, kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Nauna nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa imbitasyon ng komite dahil sa walaan niyang batayang mga alegasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din, hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng komite. Nire-request na nitong itigil ang pagdinig at tiniyak na nakikipag-cooperate naman sa findings ng Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Samantala, naghahanap na rin ang House panel ng susuporta sa mga alegasyon ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap. Ito yung yung pinalalabas nilang witness ngayon na sinasabi nito na sinuhulan daw siya ni BP Sara sa pamamagitan doon ng isang undersecretary. Ito yung nakakatawa rito no. Ang sabi niya, hindi siya tumatanggap ng suhol, pero naipon niya yung siyam na rasobre na may lamang 50,000. So, kung hindi niya tinanggap, dapat hindi niya alam kung magkano laman ng sobre. At hindi na dapat umabot ng ganung kahaba. Considering na nanggaling yon sa Vice President. Ba kung iisipin mo kasi, 'di ba, parang baliktad yung mundo na yung boss mo, yung pa yung manunuhol sa'yo. 'Di ba dapat baliktad? Dapat yung boss mo, yung sinusuhulan mo para makakuha mo yung makakuha ka ng pabor. Bakit yung boss mo pa yung hihingi ng pabor sa'yo? Siya yung boss eh. 'Di ba parang alimbawa, pamilya, magtatay, mag-anak, 'di ba? Parang hindi yata maganda tingnan na susuhulan mo yung tatay mo para makuha mo yung gusto mo. Siyempre, yung tatay mo, stricto yan. Hindi papayag yan. Na, bakit mo ako susuhulan? Diba? Pero kung yung tatay, baliktad. Yung tatay susuhulan yung anak para yung tatay makagawa ng hindi maganda, parang hindi yata kapani-paniwala. Diba? Although, malabo talaga eh. Kasi isipin mo, pwede naman brasuhin to ni BP Sara. 'Di ba? Kasi under siya ng nangyari yung sinasabi niyang panunuhol, parte pa ng gabinete si BP Sara. So, malaki yung posibilidad na totoo rin yung sinasabi ni BP Sara kaya to lumalabas bilang witness kuno dahil sinibak niya to dahil ito tirador ng solicit. So, nagsusulisit siya gamit ang pangalan ni BP Sara, which is maling-mali talaga. So, kumbaga yung kredibilidad niya bilang witness, wala. Pero siyempre, dahil kailangang gipitin si BP Sara, siyempre gagamitin niya ng mga kongresista. So, anong klaseng batas
yung magagawa nila sa ganyang klaseng sistema ng paghihiring. Di ba, in aid of legislation yung ginagawa nila. Pagkagawa sila ng batas, hindi naman sila korte. Ngayon, kung sa tingin nila na may kaso talaga, mayroong ginawa talaga ni VP Sara, ipaano yung kaso sa ombudsman. Ombudsman ang gagawa ng paglilitis, hindi yung kayo yung gagawa ng paglilitis, tapos hahatulan ninyo. Yan yung isa sa mga kini-question din ni Marcoleta, yan, ni Senator Marcoleta. So, iboto po natin bilang senador si Marcoleta kung sakasakaling matuloy-tuloy na. So, yun yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na hindi na to parte ng in aid of legislation kasi anong batas ba yung hinahanap natin dito? Ang hinahanap nyo rito is kung ano yung mali ni VP Sara para magamit bilang para sa requirements, para sa impeachment. Yan na talaga yung nakikita ng marami na talagang nakatistik talaga sila sa plano nilang tanggalin si VP Sara kasi kahit na nagsalita na yung COA na wala namang misuse ng pondo, pinaninindigan nila yung script nila na may maling ginawang paggamit ang Office of the Vice President. Ng 50,000 pesos kada buwan sa loob ng 9 na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. So yun, siguro hanggang 2027 siguro hindi titigil yung mga bata ni Tambi hanggat hindi nila nasisira si VP Sara at ang mga Duterte. Kasi yung Quadcom Committee hanggang ngayon din naman, tuloy pa rin naman sila sa pag-iimbestiga kay Pangulong Duterte. So, expect natin na hanggang 2027, kasi 2028 election, so mawawalan na sila ng panahon siguro. Kung aabutin pang 2028, siyempre mangangampanya pa yung mga yan. So, expect natin hanggang 2027, hindi titigil yung mga bata ni Tambi na sa plano nila na ibagsak ang mga Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.